ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapayapang araw ng Miyerkules sa unang linggo ng Kwaresma. Si Sister Lines ito ng Daughters of St. Paul. Madalas nating marinig, words are powerful. It can make or break a person. Totoo po ito. Sa mga salitang namumutawi sa ating mga labi, maaari tayong maka-inspire ng mga tao sa ating paligid upang mabuhayan ang loob. Sa kabilang banda, maaaring makasira ang salita kung sinasambit natin ito ng pagalit, hindi pinag-iisipan at walang pakialam sa damdamin ng kapwang nasasaktan. Kamusta po ba ang ating pananalita? Bago po natin ito sagutin, humugot muna tayo ng inspirasyon sa mabuting balita ngayon mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 29 hanggang 32. Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, subalit walang ibang palatandaang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog, kasama ng mga lalaki ng lahing ito, at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon sa paghuhukom. Babangon ang mga lalaking taga-Ninive kasama ng salin lahing ito, at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas, at dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. Ang pagninilay para sa araw na ito ay mula sa panulat ni Brother Kiv Iris de Matatak ng Society of St. Paul. Makapangyarihan ang mga salita. Nagagawa nitong baguhin ang ating mga opinyon o maging ang katotohanan. Impluwensyahan ang ating pag-uugali at pag-iisip, at maging ang ating kapaligiran. Kung may mabuting impluwensya ang mga salita, gayon din naman kung hindi ito magagamit ng wasto at tama, maaaring makasira sa kapwa. Sa Ebanghelyo, ginamit ni Jesus ang dalawang imahe mula sa lumang tipan, si Jonas at si Solomon, upang pagtuunan ang isang punto na si Jesus ang tunay na salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pangangaral ni Jonas sa mga taga-Ninive, nagbalik loob sila sa Diyos at binago ang kanilang masasamang gawa. Dinayo naman ni Solomon ang reyna mula sa timog upang ibahagi ang kanyang karunungan. At mula sa dalawang karakter na ito, sinasabi ni Jesus na mayroong mas higit pa sa kanila. Walang iba kung hindi si Jesus mismo na nagsasalita sa kanilang harapan. Siya ang buhay na salita ng Diyos. Subalit, dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita, narinig din natin ang palasak na tono ng pangangaral ni Jesus. Kinundina ni Jesus ang kanilang mga hindi paniniwala sa Kanya matapos na paratangan siya na galing kay Beelzebul ang kanyang kapangyarihan. Ngayong Kwaresma, maging mapanuri, maghinay-hinay nawa tayo sa ating mga pananalita na binibitawan sa ating mga kapwa. Isiping mabuti kung nakakatulong ba ito o mas nakakasira at nakapagpapahamak. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit
at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.